Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Safe spaces para sa mga kababaihan sa Lambak, Cagayan, tiniyak ng DSWD Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Ipaspasigurado ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti agtultuloy a panang ipatumpal kadagiti programa amang protektar kadagiti babae ken kadagiti anak da iti Region 2. Ti panang sigurado ni Regional Director Lucia Alan ket kagiddan tinaangay a joint fourth quarter meeting ti Regional Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children ken ti Regional Interagency Committee on Filipino Family ana igiddan iti panagrugi ti 18-day campaign on violence against women wenno VAW. Iti mensahe na impaganatgat ni Alan ti kinapatag ti panagbukol ti safe spaces para kadagiti babae asa din no katunggal babae ket addat karbangan na para iti biyagan na waya manipod iti kinaranggas adalan tapno maipakita ken maaramid da dagiti kabaulan wenno potential da kas maysa a babae. Sigon iti direktor agtultuloy ti komite iti panagplano kadagiti naduma-dumang advocacy projects tapno masigurado ti implementasyon dagiti programa para iti proteksyon dagiti babae o ubing ken amin a pamilya a Pilipino. Data ti damag manipod Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City NBI sa Cordillera. Nakatanggap ng 400 reklamo kaugnay ng farm-to-market investment scam ngayong taon. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nakaawat ti National Bureau of Investigation Cordillera iti garup upatagasota reklamo seknana iti farm to market investment scam itangatawan 2024. Sigon kini NBI CAR Regional Director Attorney Diosdado Araos, kadwan kadagiti nagreklamo kad babae manipod ti syudad ti Baguio. Kinunapay ni Araos ana babapay lang ti bilang ti kaso anay pila kontra kadagiti suspect gabot ti kinakurang iti ebidensya. May naigdayta impeksamat ni Police Lieutenant Pink Pearl Alonso Amdengan, Chief Investigator iti Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 14 iti Cordillera nga iti agdamag katagarup 30 nga individual pailaang iti nangapila ti reklamo kontra kadagiti farm to market investment scammers ti opisina digitoy. Gapo iti dayta guyguyen ti CIDG digiti biktima tinaso nga scam gaputa sigon keni Lieutenant Amdangen nagatagda mga kaso ket pending wenno san pailang nga naipila iti kasekdan na kaso kontra kadagiti suspect. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ibadabag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Kapitolyo ng Cebu at lokal na pamahalaan ng Ginatilan at Malabuyok, lumagda ng kasunduan para sa Sustainable Ecotourism Activity. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Mipirma og Memorandum of Agreement ang probinsyal na kagamhanan sa Subo ug duha ka LGU nga sakop sa labing uwahing nagbukas nga tourism activity sa lalawigan. Ang Hinatilan Malabuyok River Adventure kun Gimara naglangkob sa Look River ug Kabutungan Falls nga masinati na sa mga turistang mahiligon sa eco adventure. Ang MOA naglatid sa mga lagda aron magmalungtaron ang operasyon sa maong river adventure activity diin siguraduhon sa gobyerno nga way maabuso nga kalikupan ingon man ang pagpahigayon og maintenance alang sa kalidad sa serbisyo ug kasinatian sa matag bisita. Ubos ni ini, kinahanglang sundon ang striktong guidelines sa pag-operate sa river adventure activities sama na lamang sa trekking ug uban pang recreational adventures. Required o kinahanglang anaa usab ang presensya sa tour guide ug ang pagkuha sa gikinahanglang permits ug accreditation gikan sa Kapitolyo ug sa Department of Tourism. Mipirma sa habig sa Kapitolyo sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia samtang sila sa Hinatilan Mayor Roy Vincent Cinco ug Malabuyok Mayor Erlinda Piedad alang sa duha ka LGU. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa
Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo. DA Western Visayas nagdaos ng assessment sa naging performance ng Masagana Rice Program sa rehiyon sa panahon ng wet season. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Naghiwat sang maidid nga assessment ang Department of Agriculture o kung DA Western Visayas angot sa ngin performance sang Masagana Rice Program sa tion sang wet cropping season. Ang aktibidad ginpakigbahinan sa mga local government units kung LGU, mga agricultural expert, extension worker kag iban pa nga stakeholders gikan sa tanan nga probinsya sang Western Visayas. Suno sa DA Western Visayas, katuyuan sa aktibidad nga matumod kung ano ang nangin epekto sang Masagana Rice Program sa mga mangunguma sa rehiyon. Nahibaluan, katuyuan sa Masagana Rice Program nga mapataas pa ang produksyon sa bugas sa rehiyon, pinaagi sa paghatag sang dekalidad nga binhi, abuno kag iban pa nga technical assistance nga kinahanglanon sang mga mangunguma. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Vote testing sa automated counting machine sa Davao Occidental isa sa gawa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Himuon karong adlaw ang testing o vote testing alang sa automated counting machine kon ACM sa probinsya sa Davao Occidental diin gipangunahan kini sa COMELEC Davao Occidental. Ang maong vote testing gipahigayon sa Southern Philippines Agribusiness and Marine and Aquatic School of Technology o SPAMA sa lungsod sa Malita, Davao Occidental. Kauban sa COMELEC Davao Occidental ang mga estudyante sa SPAMAS din saksihan niini ang paghimuong testing aron masiguro ang kapasidad nini alang sa umaabot nga midterm elections. Gisiguro sa COMELEC Davao Occidental nga mamahimong hapsay, patas ug paspas nga mahatod ang resulta sa umaabot nga eleksyon pinaagi sa automated counting machine. Gikan dinhi sa Malita, Davao Occidental, Marcel Mamon Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan, coffee beans ng Sitio Antipolo Farmers Association of Buena Vista Incorporated sa lalawigan ng Agusan del Norte, hinirang na Best Robusta Coffee ng rehiyong Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Coffee beans nga giproduce sa Sitio Antipolo Farmers Association of Buena Vista Incorporated o SAFABAY sa probinsya sa Agusan del Norte na piling Best Robusta Coffee sa rehiyong Caraga. Sa pagtapos sa kasiman ng kasaulugan sa 2024 Caraga Coffee Festival, nakadawat sa pasidungog ang SAFABAY human kini madeklara sa Department of Trade and Industry isip Best Robusta Coffee sa rehiyong Caraga. Sumala pa ang ilang coffee beans mo ay napili gumikan sa katalagsaon o unique niini nga flavor sama sa starfruit, caramel, plum o raisin. Hinungdan nga napili niini ang 16 pa ka mga coffee beans gikan sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. Sa mensahe ni Department of Agriculture Caraga Regional Executive Director Arlan Mangelen, kini nagkanayon nga suportado sa ahensya ang pagpalambo sa industriya sa kape sa Caraga dungan sa paningkamot nga mamahimo sab makapaambit ang rehiyon sa coffee production sa nasud sa tumo nga mapaarang ang panginabuhian sa mga mag-uuma, mapakusgan ang regional economies ingon man employment opportunities. Gidayeg usab ni RD Mangelen ang DTI Caraga sa malampusong pag-organisa sa Caraga Coffee Festival. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Humigit kumulang 2,600 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs matagumpay na nakatanggap ng Certificates of Land Ownership Award o CLOAS sa lalawigan ng Lanao del Sur. Narito si Alwidad Bashir para sa balita. Minipamgay Opisina Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao sudwang gibo ag unumgato sa Certificate of Land Ownership Award o CLOA si kung mga qualified ang mga agrarian reform beneficiaries sa Interior Lanao del Sur sa Cotabato City sa giyang kaemya Kapira Agowe. Isa agyang kaya pamilya ay Jamalia Abdul Malik, 48 years old, ang makapoponsi sa giyang kaiya ingid da Barangay Kormatan Matampay, Marawi City. Miya ka-receive sa CLOA o titulo agyang Lupayran. Ginaan na program na mapapadalamanan si Sagyong Kutumambua inibigay executive order. Ginaan so pangitaban na miyag mandate anta kamyag order si Sagyong kaiyang mga opisina i-declare so mga agricultural lands taro sa i-distribute silang kung mga qualified na ARBs. Ikalimag yung kayang din wala na del Sur si kung mga ingad sa Bangsamoro region amya ka-distribute sa CLOA. Aya mga beneficiaries sa ingad si Sagyong kaya first distribution ng mga Lanao del Sur nagyang kaya Islamic City of Marawi. Piagapo, Agus Sagiran. Personalay na tinanagyang kaimambua pitibarangan ng mga officials sa Bangsamoro government. Agyang kotain na din na distribution sa Cotabato City. Mapapadrong pa nagyang kaiya mga kauluan tano sa regional office sa Mafar, kalanon nagyang kaiya Mafar Lanao del Sur. Kilay tanong pa sumapad ang mga bangsa tanong mga member of the parliament. Amigay siran sa mga pitibarangan ng mga katuro mga pipia siko mga ARBs. Sigo mo sa giyang kuto kabo sa agyang kaiya Chief of Agrarian Reform Services Ma'am Rokayna Mindalano Kamar. Nabubuwag yung kaiya distribution of CLOA ang takatitulo lupa a serbisyo ag yung kaiya Mafar Lanao del Sur kung mga bangsa tanong sa Interior Lanao del Sur. Kamapupidsan pa nagyang kutapitibarangan ng mga intervention ay pugugupiran an makala ag yung kaiya sector tanong sa agriculture si sagyang kaiya Interior Lanao del Sur. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito na